Ayan, good morning at maligayang Pasko sa inyong lahat. December na. Kamusta na po tayo? Ang ating buhay, ang ating kalakasan, ng ating pisikal na katawan. No? Kaya kinakamusta yung ating pisikal na katawan? Kung tayo ba ay malakas? Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay isang taong malakas. Wala pong iba kundi si Samson. Yan. Pag sinabing Samson, ano po ang unang pumapasok sa ating isipan? Pag sinabi natin si Samson, siya po ay isang taong malakas. Yan, pumapasok sa isipan natin na malakas na tao yan, si Samson. No? Istorya niya. No? Kung malalaman natin yung kanyang istorya, siya isang taong malakas. No? Walang Samson. Pag sinabi mong Samson, mahina, hindi Samson yun. Okay? Kaya, kung paano si Samson ay malakas, kailangan din natin ng pagiging malakas. No? Kailangan din natin ng lakas ng ating katawan, no? Upang ating magawa yung mga gawain natin sa araw-araw, yung ating trabaho, yung ating mga kinaharap sa buhay. No? Kailangan natin ng physical na kalakasan. Tama po ba? Okay? At ang teksto nga natin, makikita natin sa Hukom, chapter 13, hanggang chapter 16. Tayo ay kagaya ni Samson. Naniniwala po ba tayo na tayo ay kagaya ni Samson? Kagaya po tayo ni Samson. Ito po ang ating makikita mamaya, no? Pagtutuloy ko ng aking pangangaral. Ang lakas ni Samson ay sa Diyos, no? Ang lakas ni Samson at ang lakas ng Diyos, no? Makikita natin dito. Ang lakas ni Samson ay nanggagaling sa Diyos. Yan. Kwento ko po sa inyo ang pangyayari sa buhay ni Samson, kung paano po siya tinawag ng Diyos, paano siya nagsimula yung kanyang misyon, at ano ba yung kanyang misyon, no, sa Israel, no? Siya po ay Israelita. Sabi rito sa Hukom chapter 13, no? Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Pilisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon sa bayan ng Sora ay may isang lalaking nangangalang Manoah, na kabilang sa lipin ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Okay, no, sabi diyan, no, muli na naman daw ang mga Israelita, no, muli na naman gumawa ng kasamaan ang mga Israelita labang kay Yahweh. Kaya ang ginawa ni Yahweh sa kanila, dahil gumawa sila ng kasamaan, no, bilang pagdidisiplina sa kanila, sila ay pinasakop sa mga Pilisteo. No, alam natin yan, ang Pilisteo, kalaban nila yan hanggang ngayon. At pinasakop sila sa loob ng 40 taon. Nasakop sila ng Palestine. No, at diyan nung panahong 'yan, merong isang may isang lalaki na ang pangalan ay Manoah. Lalaki 'yan, Manoah ang pangalan. No, baka pagkamalan nating babae, no? Lalaki si Manoah. Kabilang siya sa lipin ni Dan. At ang asawa ni Manoah ay hindi magkaanak. At ito ay tinatawag natin pag di magkaanak ay baog. No? Minsan, no, nagpakita doon sa babae, sa asawa ni Manoah, ang isang anghel ni Yahweh. No, at sinabi sa kanya, hindi ka pa nagkakaanak. No, ngunit ngayon, sabing ganon, maglilihi ka at manganganak ka. No, magkakaroon ka na ng anak. Kaya mula ngayon, huwag ka nang iinom ng anumang uri ng alak. At huwag kang kakain ng anumang pinagbabawal na pagkain. Okay. At sabi sa kanya, bilin sa kanya na kapag isinilang mo ang iyong anak na lalaki, ay wag mo siyang puputulan ng buhok, no? Wag daw puputulan ng buhok yung kanyang anak kahit anong mangyari, no? Dapat pag magputulan ang yung anak, yung isisilang mo, wag putulan ng buhok, no? Mula sa pagsilang, sapagkat, no, dahil inilaan siya sa Diyos, no? Inilaan siya sa Diyos. No, sabihin, siya ay maglilingkod sa Diyos. Meron siyang misyon, nakalaan ang iyong anak para sa Diyos, no? At ang misyon niya na magiging anak ng babaeng ito na asawa ni Manoah, siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Palisteo. Ito pala ang misyon ni Samson. Siya ang magsisimulang magligtas
no, sa mga Israelita laban sa Pilisteo. Yan, meron siyang gagawin. Okay. At dumating ang araw na nanganak, no? Nanganak na yung asawa ni Manoah. Lalaki yung sanggol at pinangalanan nilang itong Samson. Ayan na, sinilang na si Samson. At lumaki yung si Samson at pinagpala ng Diyos. Ngayon, inudyukan siya ng Espiritu ni Yahweh, si Samson, na siya ay pinapunta sa kampo ng Dan. No? Kampo ng Dan na nasa pagitan ng Sora at Estaol. No? Inudyukan siya ng Espiritu ni Yahweh na magpunta siya roon sa lugar ng Dan, si Samson. Minsan nagpunta si Samson sa Timna. No? Timna, isang lugar yan. At nakakita siya roon ng isang dalagang Pilistea. Yan, nakakita si Samson ng isang dalagang Pilistea. At nang siya'y umuwi, no, sinabi niya sa kanyang mga magulang, meron po akong nakitang dalaga na Pilistea sa Timna. Yan, nakita niya, sabi niya sa mga magulang niya. Kunin niyo po siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. No? Yan ay inaano niya sa magulang niya. No? Nakakita po ako ng dalagang Pilistea ron sa Timna at gusto kong mapangasawa. No? Kunin niyo po siya para mapangasawa ko siya. Ngayon, ang sagot ng kanyang magulang, yung kanyang nanay at tatay, ang sabi sa kanya, bakit naman sa mga hindi patuli o sa mga Pilistea pa, bakit hindi pa sa kababayan natin ng mga Israelita ka pumili ng asawa? Wala ka bang mapili sa mga kababayan natin? Yan, no? Kasi dapat ang papangasawa niya, dapat kababayan niya. Pero ang gusto ni Samson, yung Pilistea. No? Sumagot si Samson sa kanyang magulang. Ang sagot niya, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Yeah, matigas, no? Tigas din ang ulo pala ni Samson, no ba? Medyo ayaw sumunod ni Samson. Basta gusto ko siyang mapangasawa, no? Siyang gusto ko. Yan, may katigasan din ang ulo, no? Kaya hindi siya sumusunod, no? Ngunit, no, hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh. No? Kalooban pala ni Yahweh na makapag-asawa siya ng isang Pilistea. Yung katigasan ng ulo niya, bagamat ganoon, ay kalooban ni Yahweh. Upang bigyan ng pagkakataon digmain ang mga Pilisteo. No? Kasi ito yung magiging daan para awayin ni Samson yung mga Pilisteo at labanan ni Samson. Dahil sa gagawin niyang pagpili sa mga Pilistea. Sa Pilistea na kanyang asawa. Yung mapapangasawa. Okay. Pumunta nga si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang. Yan, para manhikan. No? Pumunta sila. Ngayon, habang dumaraan sa isang ubasan si Samson, ay may isang batang leon na humarang sa kanya at umungal kay Samson. Sabi ganun ng leon. No? Kakainin siya ng leon. Galit yung leon sa kanya. Hinarang siya ng leon. No, anong ginawa ni Samson? Nung hinarang siya ng leon, pinalakas siya ng Espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay ang leon na para lamang batang kambing. Yan. No? Nung hinarang siya ng leon, pinatay lang niya yung leon sa pamamagitan ng kamay niya. Good. Binali niya yung ulo. No? Ginanon niya. No? Para lang batang kambing kung patayin niya yung leon sa pamamagitan ng kamay. Gaano kalakas yung kamay ni Samson sa inyong tingin? No, napakalakas ni Samson. No, tayo ba kaya nating patayin yung leon sa pamamagitan lang ng ating mga kamay? No, baka hindi. Baka manginig mga kamay natin, no? Baka hindi tayo. Ayun. Pero si Samson, pinatay niya yung leon sa pamamagitan lang ng kanyang kamay, no? Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang magulang. No? Okay. Kaya makikita natin dito natuklasan na ni Samson na malakas siya. No? Nakapatay siya ng leon sa pamamagitan lang ng kamay. No? Siyempre, kung ako yung nakapatay ng leon sa pamamagitan ng kamay, lakas ko pala. Diba? Kaya yun, nakita na ni Samson na malakas siya. Ngayon, dahil nga sila ay, si Samson ay namanhikan, no? At naalala niya tong leon na to, no? Yung pinatay niya, binalikan niya ito after ilang mga araw o ilang
Hindi ko lang kung basta yung mga ilang araw o lumipas ang ilang araw ay binalikan ni Samson tong leon na pinatay niya. At nung pinuntahan niya yung leon, nakita niya doon sa katawan ng leon, no? Sa loob ng katawan ng leon, naroon yung pulot-pukyutan. No, yung bahay ng mga gumagawa ng honeybee. Yan, honeybee. Okay. Doon na mamahay. At kinuha niya yung bahay doon ng ng bee. At kinain niya yung pulot-pukyutan, no? Dahil matamis yun. Kinain niya at tinuwian pa niya yung kanyang mga magulang. No, nakuha niya yun sa katawan ng leon na pinatay na. Nagkaroon doon ng bee, bahay ng bee. No? Kaya nung naghahanda na si Samson, no, dahil sa salo-salo, kakasal na si Samson, siyempre, nagpahanda na siya doon para sa babaeng Filistea na taga-Timna. At naghanda siya. At ang mga bisita niya roon ay mga, siyempre, malamang Filisteo dahil Filistea yung mapapangasawa niya. No? At nagpahula si Samson. Nagpabugtong siya. No? Ano ba magpabugtong? Sabi ni Samson, no? Nagpabugtong siya. Sabi niya, kailangan masagot ninyo ito matapos ng 7 araw ng handaan. 7 araw yung handaan. Bago matapos yung 7 araw ng handaan, kailangan masagot nyo na. No? At ang pusta ay 30 pirasong lino, no? Yung 30 pirasong lino, tela ito na maganda. At 30 pirasong magagarang damit, 30, no? 30 pieces na magagandang tela at magagarang damit ang pustahan. Kapag nasagutan nila yon ng mga Pilisteo na bisita, bibigyan niya ng 30 pirasong magagarang damit at 30 pirasong magagandang tela. No? Pero kung hindi nila maulaan sa 7 araw, si Samson naman ang babayaran nila ng ganon. Okay? At ito yung kanyang palabugtong. Sabi niya sa mga bisita niya, okay, may pustahan na tayo. Ngayon, ito naman yung bugtong na ibibigay ko sa inyo. Hulaan nyo sa loob ng 7 araw. Sabi ni Samson, mula sa kumakain, ito yung bugtong niya, bugtong pala bugtong. Mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain. Mula sa malakas, matamis ay lumabas. Yan. Kayo, hulaan nyo. Diba, naikwento ko na kanina. Ano yun? No? Kaya yun ang pahula niya. Mula sa kumakain, lumabas ang pagkain. At mula sa malakas, matamis ay lumabas. Okay, yan ang kanyang pahula sa 7 araw. No? Nabugtong. Ngunit hindi ito maulaan. No? Hindi alam ito. Hindi ito malaman ng mga bisita. No? Ano kaya itong mula sa kumakain, lumabas ang pagkain. Mula sa malakas, lumabas ay matamis ay lumabas. Ano kaya? Ito hindi nila mahulaan. Kaya natakot sila ngayon. Sabi nila dun ng mga Filisteong bisita doon sa mapapangasawa ni Samson na babae. Sabi nila, tanungin mo kay Samson yung sagot. Kasi hindi namin mahulaan. Pag hindi namin nahulaan ito, maghihirap kami. Biruin mo, 30 pirasong magagandang tela at 30 pirasong magagarang damit. No? Inainyahan mo ba kami para maghirap kami? No? Tanungin mo kay Samson, sabi nila dun sa babae mapapangasawa ni Samson, kung ano yung pinapahulaan niya. Sabihin mo sa amin yung sagot. Dahil pag hindi mo sinabi sa amin yung sagot, sabi nila dun sa babaeng mapapangasawa ni Samson, susunugin namin yung bahay mo. No? Susunugin namin yung bahay mo pag hindi mo inalam kay Samson yung sagot. Kaya ang ginawa ng mapapangasawa ni Samson, kinulit niya si Samson. Ano ba yung sagot doon sa palabugtong mo? No? Basta hindi niya sinabi na sasabihin niya rin sa mga bisita. No, kinulit niya ng kinulit hanggang sa sinabi ni Samson kung ano yung sagot. No? At nung bago ika-7 araw, nandun na, no? Sumunta na yung mga taga-team na kay Samson at sinabi ng mga ito yung sagot kay Samson. At sinabi nila, may tatamis pa ba sa pulot-pukyutan? At may lalakas pa ba sa leon? Yan, nahulaan nila, no? Ang pahula ni Samson, leon, yung malakas, no? Yung kumakain, at yung lumabas na pagkain, yung pulot-pukyutan. No? At mula sa malakas, mula sa leon, matamis ay lumabas yung pulot-pukyutan. Yung kinuha nga ni Samson doon sa tiyan, no? Ng leon. Kaya nahulaan nila.
No? Ngunit alam ni Samson. Sinabi ni Samson sa kanila, no, kung ang aking asawa ay di ninyo tinakot, hindi niyo sana nalaman yung sagot. No? Kaya niyo lang nalaman yung sagot kasi tinakot niyo yung mapapangasawa ko, yung asawa ko. Kaya niyo nalaman yung sagot. No? Kaya galit na galit si Samson, maging dun sa asawa niya, no? Kasi sinabi yung sagot eh. Kaya ang ginawa ngayon ni Samson, natalo siya sa pustahan. Kaya, no? Pumunta siya sa Askelon at pumatay siya ng 30 kalalakihan. Bakit siya pumatay ng 30 kalalakihan? Kinuha niya yung magagarang kasuotan ninyoon at ito yung ibinigay niya dun sa mga nakasagot sa bugtong. Kaya siya pumatay ng 30 kalalakihan para kunin yung magagarang damit at yung mga tela nila. Kasi para ipambayad niya. No? Kaya, pagkatapos nito ay umuwi siyang galit na galit sa nangyari. No? Natalo siya, no? Nawalaan yung bugtong niya at nagalit siya sa mga Pilisteo dahil tinakot yung asawa niya at nagalit din siya sa asawa niya na Pilistea dahil sinabi yung sagot. Yan. Nang lumamig na yung ulo ni Samson, siyempre nagpalipas siya ng umalis siya. Nung mainit ang ulo niya, nung malamig na yung ulo niya, binalikan ni Samson yung kanyang asawa. No, para kunin uli at siyempre lumalamig na yung ulo niya, hindi niya naaawayin yung asawa niya. Hindi na siya galit. Kaso ito yung nangyari nung kukunin niya na yung kanyang asawa. Ito yung sinabi sa kanya nung kanyang biyanan, no? Sa halip, ito yung sinabi sa kanya, ang akala ko'y galit na galit ka sa kanya, sa asawa mo. No? Kaya binibinigay ko na yung asawa mo doon sa kaibigan mo, yung pangunahing abay. Wala ka ng asawa, binigay ko na siya doon sa pangunahing abay sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo, sabing gano'n ng magulang ng babae, ng Palistea, nariyan naman yung mas batang kapatid. At mas maganda pa, siya na lang ang kunin mo. Kunin mo na lang yan, yung mas bata. No? Pero siyempre, hindi masaya si Samson doon dahil gusto niya yung isa. Bibigay mo siya yung katuwiran, papalitan mo. Diba? Hindi natuwa si Samson doon. At sumagot si Samson doon sa kanyang biyanan. Sa ginawa niyong iyan, sabi ni Samson, hindi niyo ako maaaring sisihin, sabi ni Samson, sa gagawin ko sa inyong mga Pilisteo. No? Dahil niloko niyo ako, binigay niyo yung asawa ko, ngayon galit na galit ako, sabi ni Samson, hindi niyo ako masisisi sa gagawin ko sa inyong mga Pilisteo. Umalis si Samson, no, nagalit na galit, at humuli siya ng 300 asong gubat. Yan, 300 asong gubat yung hinuli ni Samson, at pinagtatali niya ito sa buntot, dala-dalawa at kinabitan ng sulo. No? 300 asong gubat, nilagyan niya ng sulo sa buntot, at sinindihan niya ito. Sinindihan niya yung sulo at pinakawalan niya sa mga triguhan. No? Sa mga triguhan yung asong gubat. Kaya nasunog yung mga trigo, pati yung mga ulibo, pati yung mga hindi pa dapat, mga maliliit pang halaman doon na trigo at ulibo. Ganoon ang ginawa niya sa mga taniman ng mga Palisteo. No? Sinunog niya. No? Ginamit niya yung 300 aso na sinindihan niya sa buntot, nilagyan niya ng sulo. Kaya nasunog yung mga pataniman ng mga Pilisteo. Nasira yung kanilang mga pataniman. Ayan. Gumanti si Samson dahil nagalit. Nagsimula na yung pakikipaglaban niya sa mga Pilisteo. At si Samson ay sinabi niya sa mga Pilisteo, galit na galit siya. Sabi niya, dahil sa ginawa niyo sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Yan, galit na siya. At sinalakay pa niya ito. Sinalakay ni Samson yung mga Pilisteo at marami ang kanyang napatay. No? Marami siyang napatay. Sinalakay niya. Malakas siya eh. Kahit marami ang kaya niyang patayin dahil malakas nga yung leon nga. Binali lang niya yung ulo. Tapos sumuli siya ng 300 asong gubat. Kaya mo bang hulihin yun? Kung di ka malakas. Diba? Kaya yun. At pagkatapos niyang salakayin yung mga Pilisteo at pinagpapatay niya yung maraming Pilisteo, umalis siya at nagtago siya. No? Tumira siya sa Yungib, sa Etam. Siyempre, marami na siya napatay. Nagtago siya dahil alam niyang wanted siya, hahanapin siya ng mga Pilisteo. Kaya nagtago siya dun sa kuweba. Isang araw, siyempre, masama ang loob ng mga Pilisteo dahil sinunog niya na yung pataniman
Ngayon naman, sinalakay pa niya, marami pa siyang pinatay na Pilisteo. Kaya ang ginawa ng mga Pilisteo, kinubkob ng mga Pilisteo ang Juda, no? Ang mga Israelita noon sa Juda, sinalakay ang bayan ng Lehi. Yan. Kaya nagtanong yung mga taga-Juda doon sa mga Pilisteo, bakit nyo kami sinasalakay? Yan ang tanong niya. Bakit nyo kami sinasalakay? Sabi ng mga Israelita doon sa mga Pilisteo, ano bang kasalanan namin? Okay. Ang sagot ng mga Pilisteo, upang ulihin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin. Sagot nila. No, dahil marami siyang pinatay sa amin, sinunog pa niya yung triguhan namin, mga olibo. Kaya, para mahuli namin siya, sasalakayin namin kayo. Yan, no? At nang ginawa ngayon ng mga taga-Juda, no? 3,000 taga-Juda, mga Israelita, ay nagpunta kay Samson doon sa Etam, sa yungib ng Etam, dahil alam ko nasaan siya, no? Nung kababayan niya. At tinanong nila si Samson. Yan, natanong nila kay Samson, bakit mo ginawa ito sa mga Pilisteo? Pati kami nadadamay, no? Hindi mo ba alam, nasakop tayo ng mga Pilisteo? Ngayon ang nadadamay. Ang sagot ni Samson, ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin. Sagot ni Samson, no? Gumanti lang ako sa kanila, kaya ako inatake ang mga Pilisteo na yan. At sinabi naman ito ng mga kababayan niya, ng mga Israelita nagpunta sa kanya sa yungib, no? Itong 3,000 mga Israelita, sinabi nila na parito kami para gapusin ka. Yan. Isusuko ka namin sa mga Pilisteo para hindi na kami atakehin. Sumagot si Samson, okay, sige, sabi ni Samson, payag ako, pero wag niyo akong papatayin. Payag ako, basta isa lang, usapan natin, wag niyo akong papatayin. Talian niyo lang ako, dalhin niyo ako sa kanila. No? At ginapos nga nila si Samson, no? Ng lubid. No? Ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib. Yun, at dinala siya ron sa mga Pilisteo doon sa Lehi. No? At sinalubong naman na naghihiyawang Pilisteo nung makita nila si Samson. No? Na dala-dala na nakagapos ng mga Israelita si Samson. Yan, natuwa yung mga Pilisteo. Yes, mahuhuli na namin si Samson. No, nakagapos na, mapapatay na namin yan. Ngunit si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh. No? At pinatid niya yung tali sa kanya, no? Bagong lubid na nakatali kay Samson. Pinatid lang niya na parang nasusunog na sinulid. Pero mo sinulid na lang, nasusunog pa. Parang ganun lang kung patirin niya yung 2 bagong lubid. No, pinatid niya gano'n, napatid niya agad. At pagkatapos niyang patirin, nakakita siya ng panga ng asno. At yung panga ng asno, dinampot niya ito, yun ang ginamit niya sa pagpatay sa may 1,000 Pilisteo na naghihintay sa kanya, nang dadakpin siya. No, pamamagitan lang ng panga ng asno. 1,000 na Pilisteo, siyempre may mga espada rin yan. No? Pero hindi umubra sa kanya yon, pinatay niya lahat yun sa pamamagitan na ng panga ng asno. No, walang nakatalo sa kanya kahit may mga espada pa yon. No, kaya pagkatapos niyang patayin yon, mga Pilisteo na 1,000 na yung nahuhuli sa kanya, umawit siya ng ganito. Umawit pa siya pagtapos niyang patayin. No? Sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang bangkay ng tao. Di ba? Umawit siya pagkatapos siya, no? Nagbunton, daming patay. No? Pinatay ni Samson lahat yun, 1,000. Sa pamamagitan ng panga ng asno. Yan. Kaya si Samson, siya ay naging hukom. Ibig sabihin ng hukom, siya yung pinuno ng mga Israel sa loob ng 20 taon. No? Naging leader siya ng mga Israelita. Sa loob ng 20 taon, bagamat sakop pa rin sila ng mga Pilisteo sa lupain ng Israel. Yan. Okay na, no? Kita natin yung istorya ni Samson. Pagkatapos naman ito, ng pangyayaring ito, umibig na naman si Samson. Yan. Di na natuto. Ito na naman si Samson, di na naman natuto. No? Nakakita na naman siya ng isang dalaga. No, sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Yan, ito naman, siya ay si Delilah. Yan,
ito na yung kanyang nakita si Delilah. Ang babaeng itong babaeng itong si Delilah, nilapitan ito ng mga pinunong Pilisteo, ng mga pinuno ng Pilisteo, itong babaeng dalagitang ito ng mga Pilisteo. At sinabi sa kanya, suyuin mo si Samson. Sabi nila doon sa babae kay Delilah, alamin mo kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya. At babayaran ka namin. Pag nagawa mo yan, sabi niya gano'n, magbibigay kami sa iyo bawat isa sa amin ng 1,100 pirasong pilak. No? Sabi nila kay Delilah, ng mga pinunong Pilisteo, 1,100 na pirasong pilak. Bawat isa sa amin. Magbabayad sa kanila. 5 pinuno to. Di ang dami no? 1,100 times 5. Na pirasong pilak. No? 5,000 mahigit yun. 5,500, no? Magaling ba ako sa math? Tingnan natin. Sige. Baka mali Sige. Yan. Ngayon, dahil dito, no, nababayaran si Delilah, no, ng 1,100 pirasong pilak times 5, ay nagka-interest si Delilah. No, kaya kinulit niya si Samson. Sabi niya kay Samson, saan ba nanggagaling yung lakas mo? Bakit hindi ka mahuli-huli? Ba't kayang-kaya mong patirin yung mga tali sa'yo, mga lubid na tinatali sa'yo? Saan ba nanggagaling yung lakas mo? Ngunit nung una, hindi sinasabi ni Samson, no, kung saan nanggagaling yung lakas niya. Mga 3 beses, tinatanong siya, hindi niya sinasabi yung totoo kung saan nanggagaling yung lakas niya. Kay Delilah, hindi niya inaamin kay Delilah kung saan nanggagaling yung lakas niya. Kaya't ang ginawa ni Delilah, kaya't sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo, sabi ni Delilah, mahal mo ako. Yan na. No, diyan na nahulog si Samson. Hindi pala totoo na mahal mo ako, sabi ni Delilah. Kasi ayaw mo sabihin ang sikreto mo. 3 beses mo na ako niloloko, ayaw mo sabihin sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas, ang lihim ng iyong lakas. No? Araw-araw kinukulit siya ni Delilah para malaman kung saan nanggagaling ang kanyang lakas. No, hanggang si Samson ay bumigay na, nainis na ito. Kaya sinabi niya na kay Delilah yung totoo. Yan. Doon na naman, ulit na naman, no, kagaya doon sa babaeng taga-team niya, no, sinabi rin niya yung sagot doon sa hula, no, sa bugtong. Ngayon naman yung lakas niya, yung sikreto niya yung sasabihin niya kay Delilah. Sabi niya, alam mo mula pa pagkabata, sabi ni Samson, inilaan na ako sa Diyos, no? Na tagapagligtas, no? Gagamitin ako ng Diyos na magliligtas sa mga Pilistea. Ni minsan hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking mga buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina ako at tulad ng karaniwang tao. No? Sabi niya, pag nagupitan ako, yung buhok ko, hihina ako kagaya ng karaniwang tao. Kaya ang nangyari, nung makatulog si Samson, pinatulog siya ni Delilah, at siyempre, kinat na yung buhok niya. Pagising ni Samson, no, nandun na yung mga Pilisteo, huhulihin na siya, hindi niya na mapatid yung lubid, no, kasi tinalian siya, no, nakatulog siya at ginupitan. No? Kaya nabihag siya ng mga Pilisteo at dinukot yung kanyang 2 mata. Tinanggalan siya ng mata at dinala siya sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Samantala, unti-unting humaba ang kanyang buhok. Kaya yan ang dahilan kung bakit nahuli si Samson at tinanggalan siya ng mata. No? Ngunit minsan, nagkaroon ng pagdiriwang ang mga Pilisteo, no? At tipo ng mga haring Pilisteo, ang ginawa nila, tuwan-tuwa sila dahil pinagtugumpayay sila ng Diyos nila na si Dagon laban kay Samson. At pinagkatuwaan nila si Samson. No, inilabas nila si Samson doon sa pagdiriwang nila upang pagkatuwaan at pinatayo nila ito sa gitna. No? Ngayon, siyempre, nung patayuin nila doon si Samson, maraming tao diyan dahil yan ay selebrasyon ng mga Pilisteo sa tagumpay nila kay Samson. No? At ang ginawa naman ni Samson, no, ang tao diyan sa loob ng pagdiriwang na yan at 3,000 tao, no?
3,000 tao ang nandyan, kasama na yung mga haring Pelisteo. At si Samson naman, akay-akay ng bata dahil bulag nga, sinabi niya sa bata, ihawak mo ang aking kamay sa gusali, no, sa haligi ng gusaling ito. No, sa pundasyon ng gusaling ito. Gusto kong sumandal, sabi ni Samson. Ang gusali, napakasikip no, na 3,000 nga ang tao dyan. At masaya nilang pinagkatuwaan si Samson. Yun, nagpaakay si Samson, no, doon sa 2 pundasyon na malaki na pundasyon ng pinagtitipunan. Okay, at pagkatapos nito ay nanalangin si Samson. Ito yung kanyang panalangin. Sabi ni Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo ko na minsan pa ninyo akong palakasin. At sabi niya gano'n, sa pagkakataong ito, palakasin niyo ako, Panginoon, upang makaganti ako sa mga Pilisteyong ito na dumukot sa aking mga mata. Yan, kanyang panalangin. At itinukod niya ang kanyang mga kamay sa 2 haligi ng pundasyon ng gusali. At malakas na sinabi ni Samson. No? Sumigaw si Samson nung hawak niya na yung 2 haligi ng pundasyon, no? Haligi ng gusali. At sumigaw siya ng malakas. Sinabi niya, mamamatay ako. Ngunit, sama-sama tayong mamamatay. Sabi niya sa mga Pilisteo. At ibinuhos niya ang kanyang lakas at tinulak niya yung 2 haligi. At ito'y bumagsak. No? Gumuho at nabagsakan ng mga pinuno at lahat ng mga Pilisteyong naroon. 3,000 ang namatay diyan. At doon din namatay si Samson, nabagsakan niya. No, nabagsakan din si Samson. Kaya nang namatay si Samson sa oras ng kanyang kamatayan, ay mas marami pa siyang napatay kaysa noong siya ay nabubuhay. No? Kaya namatay si Samson. Pero ito yung pinakamaraming napatay ni Samson. Yung huling lakas ni Samson. 3,000 katao. Kasama pa yung mga hari ng mga Pilisteo. At ang nangyari kay Samson, namatay siya, kinuha ang kanyang bangkay ng kanyang kapatid at kamag-anak at inilibing siya sa puntod ng kanyang amang si Manoah sa pagitan ng Sora at Estaol. Yan, 20 taon siya naging hukom at pinuno ng Israel. Doon natapos ang buhay ni Samson, ang kwento ni Samson. Yan. Ngayon, ang tanong ko lang sa inyo, gaano kalakas? No, ano ang kalakasan ni Samson? 'Di ba ang kalakasan ni Samson yung kanyang katawan? Ngunit meron din siyang kahinaan. Ang kahinaan ni Samson ay yung babae. No? May kahinaan siya. Ngunit sa kabila ng kahinaan ni Samson, no, tinulungan pa rin siya ng Diyos na magawa yung mission niya. No? Ayan, nagawa naman niya yung mission niya. Marami siya napatay ng mga Pilisteo. At makikita rin natin dito na si Samson may katigasan ng ulo. No? Ngunit nagpapakumbaba rin siya. Nung kanyang uli, di ba, nanalangin siya. No? Panginoon, bigyan niyo ako. Nagsusumama ako, bigyan niyo ako ng huling lakas, ng lakas, para makaganti. Ayan. Minsan, tayo ay kagaya din ni Samson. Kagaya rin natin si Samson dahil meron din tayong lakas. Meron din tayong mga kalakasan sa ating pisikal, sa ating buhay. Maaaring yung iba sa inyo, matalino, mapera, no, meron tayong strength, no, sa buhay natin. Hindi tayo puro kahinaan, no? At kagaya ni Samson, meron din tayong kalakasan. No? Ngunit, kahit ano yung ating kalakasan, kailangan pa rin natin ang Diyos. No? Kahit mayaman ka, matalino ka, kahit gaano ka gwapo ka, no, kahit kadami ng kaibigan mo, kahit gaano kaganda yung trabaho mo, no, kahit ano pang meron ka na masasabi natin kalakasan mo o kalakasan natin, no, meron pa rin tayong kahinaan. Hindi tayo perfect kagaya ni Samson. Kaya kailangan natin ng Diyos, no? At makikita natin dito na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas. No? Ang lakas ni Samson ay nanggagaling sa Diyos. Gayon din tayo.
No, yung kalakasan natin galing din yun sa Diyos. Yung talino mo, yung pera mo, yung connection mo, no? Lahat ng meron tayong kalakasan galing yan sa Diyos. Kagaya kay Samson. At ang Diyos ay makapangyarihan, no? Binigyan siya ng lakas na kakaiba, no? At nagtagumpay pa rin siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos ay mahabagin. No, kahit na nagkasala si Samson, ay tinugon pa rin ng Diyos yung kanyang panalangin at tinulungan pa rin siya na matupad niya yung kanyang misyon. Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng lakas, makapangyarihan at mahabagin. No? Kaya nagtagumpay si Samson dahil sa katangian ng Diyos. Kaya ang aral na may bibigay ko sa araw na ito sa ating lahat, sa Diyos tayo umasa. Kahit gaano tayo kalakas. No? Kahit gaano tayo kalakas, kailangan pa rin natin ng Diyos. No? Sapagkat sinasabi sa salita ng Diyos, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. No? Apart from God, we can do nothing. Amen? Kaya sa Diyos tayo umasa kahit gaano tayo kalakas. Dahil ang Diyos ang tutulong sa atin. No? Ang Diyos ang maluluwalhati, ang Diyos ang mapupurihan sa atin at pagtatagumpayin niya tayo, hindi sa ating sarili. No? Kalakasan. Kaya lagi tayong, huwag natin makakalimot sa Diyos. Kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo kagwapo, kahit gaano tayo kalakas, no? Ang Diyos pa rin ang ating asahan at tayo ay magtatagumpay, no? Dahil sa Panginoon. Kaya nga sabing ganoon, magagawa ko ang lahat dahil kay Kristo na sumasa akin. Amen. Sige po, tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Sa kwento ni Samson, Panginoon, nakita namin yung kanyang kalakasan, nakita rin namin yung kanyang kahinaan. Ngunit nakita po namin, Lord, ang git sa lahat ang iyong katangian, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas, ng kakayahan, at ikaw ang makapangyarihan sa lahat at mahabagin, Panginoon. Tulungan mo po kami sa aming mga hinaharap sa buhay. Pagtanggupayin mo po kami sa misyon namin dito sa lupa. At tunay nga, Panginoon, ikaw po ang maluwalhati. Patuloy po kami, Lord, na umasa sa iyo. Ano man ang meron man kaming lakas, meron man kaming kakayahan, sa iyo pa rin kami umasa, Panginoon. Sapagkat upang kami ay magtagumpay, Panginoon. Sapagkat ang tagumpay ay galing lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Idinadalangin ko po na ikaw magpala sa bawat isa, magpagaling sa bawat may sakit, at kumatugon sa mga nangangailangan sa pinansyal, emotional problem,